Ilan na bang mga kagalang-galang na miyembro ng Kamara ang humarap o nasangkot sa mga graft and corruption scandal at iba pang mga kontrobersya? Yet, the House did not expel them. Bilog ang mundo. Darating ang panahon na ang ginawa ng Kongresong ito kay Representative Barzaga ay maaari ring maipataw sa kahit sino man sa atin. Ang kamanggagawa ay tumitindig upang irehistro ang aming pagtutol sa desisyong patalsikin sa pwesto si Representative Kiko Barzaga. This House has made a huge mistake today and it must now reckon with a dangerous precedent the majority has created. Nakasisira sa imahe at reputasyon ng Kamara ang kanyang mga ginagawa, kaya marapat lamang daw na siya ay patalsikin. Pero kung ang pagprotekta sa kaayusan at prestihiyo ng Kamara ang pamantayan, may mga tanong po ang kinatawang ito. Ilan na bang mga kagalang-galang na miyembro ng Kamara ang humarap o nasangkot sa mga graft and corruption scandal at iba pang mga kontrobersya? We are reminded, public officials shall lead modest lives and that we shall not indulge ourselves in extravagant or ostentatious display of wealth in any form. How many members of this House have violated this ethical standard? And yet, the House did not expel them. At ngayon, inaangat ng Kongreso ang kaso ni Representative Barzaga na ang sentro ay social media posts, political insults, parliamentary misconduct sa antas ng expellable offense. In deciding that the duly elected Representative Barzaga must be expelled, we are disenfranchising 160,000 voters who have selected him to serve them. Tinanong ba natin sila kung hindi na niya nagagampanan ang kanyang tungkulin? Inonsulta ba natin ang mga mamamayan ng Dasmariñas kung sang-ayon silang alisan ng boses sa kongresong ito? Hindi ba malinaw sa mga kapwa mambabatas na nakikita ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino ang ating pagmamadaling sipain si Representative Kiko habang pinapalampas naman natin ang kagimbal-gimbal na problema ng korupsyon? Let us be clear, ang usapin na ito ay hindi kung tama o mali si Representative Barzaga. Hindi kung siya ba ay dapat punahin, parusahan o isuspend. Ang tunay na tanong, handa ba tayong magtakda ng bagong pamantayan na ang offensive speech, ang pagiging pasaway o ang parliamentary misconduct ay katumbas na ng pinakamabigat na parusa na kaya nating ibigay? Ngayon, maaaring ang nasa kapangyarihan ang nagtatakda ng pamantayan. You might be overjoyed at the act of punishing Representative Barzaga, but power is not permanent, Madam Speaker. Bilog ang mundo. Darating ang panahon na ang ginawa ng Kongresong ito kay Representative Barzaga ay maaari ring maipataw sa kahit sino man sa atin. Today's decision of the House would forever be a stain on this institution. Tara na, kamanggagawa.